Ang silid-pulong sa 42 palapag ay nalulubog sa malambing na pulang liwanag ng papalubog na araw. Ang liwanag ay dumadaloy mula sa matatayog na bintanang salamin, niyayakap ang lugar ng isang tahimik na init na lalo pang nagpapansin ng kawalan nito. Mag-isa sa isang mahabang lamesang marmol ay nakaupo si Carmen Perez, ang makapangyarihang puwersa sa likod ng Perez Corporation. Sa edad na 35, siya ay isang alamat na sa mundo ng negosyo, kilala sa kanyang matatag na presensya at isipan na matalim na parang talim. Sa loob ng mahigit 10 taon, dinala niya ang maliit na negosyong pamilya at ginawang pandaigdigang puwersa sa pananalapi. Ang kanyang pag-angat ay mabilis at matindi, puno ng matatapang na desisyon at reputasyon ng pagiging matatag at hindi sumusuko. Ngunit bawat tagumpay ay may kapalit. Para kay Carmen, ang kapalit ay malalim at walang tigil na kalungkutan, isang damdaming parang ikalawang balat niya. Hindi pa niya naranasan ang tunay na pag-ibig. Ang koneksyon para sa kanya ay isang karangyaan na wala siyang oras o tiwala para rito. Sa mundo ni Carmen, delikado ang emosyon at marahil di maabot. Pagkatapos ay naputol ang katahimikan. Dahan-dahang pumasok sa silid ang pintuan at isang matangkad na lalaki na nakasuot ng kulay abo na uniforme ng janitor ang pumasok, may hawak na kariton. Ang kanyang mga galaw ay maingat at tahimik na parabang naglalaho siya sa silid, isa na lamang bahagi ng tanawin para sa mga makapangyarihang tao na nasa itaas. Ang pangalan niya ay Carlos Santos, 39 na taong gulang, tahimik, nakatuon at 2 taon na sa trabahong halos hindi napapansin ng karamihan. Nagtatrabaho siya ng may pag-aalaga at kababaang loob. Ngunit ngayon, may ibang bagay na kumatok sa kanyang pansin, ang chessboard sa harap ni Carmen. Huminto siya. Kalma, ngunit matindi ang focus. Pinag-aralan niya ang setup na parang isang palaisipan na kailangang lutasin. Napansin ni Carmen ang kanyang interes. Nagdulot ito ng kakaibang damdamin sa kanya, bigla ang pagnanais na basagin ang katahimikan, naguluhin ang maingat niyang kontroladong kapaligiran. Napataas niya ang kilay, nagtatakang at nagbibiro, saka kalahating nang iinis, kalahating hamon, naglabas siya ng isang pambihirang alok. Kung matatalo mo ako sa chess, pakakasalan kita. Ang kanyang boses ay kumalat sa buong silid na parang hamon na inaasahan niyang hindi seryosohin ng sinuman. Sigurado siya na ang lalaking ito, isang janitor, ay walang lakas ng loob o kakayahang tanggapin iyon. Handa na siyang pagtawanan ito, ngunit hindi natawa si Carlos, hindi man lang kumurap. Tumayo siya ng tuwid, nakatingin ng diretso sa kanya at sumagot ng kalmado at matatag ang boses. Hindi ako naglalaro para sa kasiyahan. Bahagyang nawala ang kumpiyansa sa ngiti ni Carmen. Hindi mayabang ang tono niya, sigurado siya. Nakaramdam siya ng kakaibang halo ng inis at kuryosidad. Paano niya nagawang seryosohin siya? Biro lang naman yon, paraan para punan ang katahimikan. Ngunit nandito siya, hindi natitinag, matatag ang tindig. Pinagmasdan niya ito ng mas matagal. May kakaiba sa paraan ng pagkakatahimik niya. Tahimik na lakas, kalmadong pride. Hindi siya na-impress sa kayamanan o kapangyarihan. Hindi rin siya natakot. Tila siya ay isang taong tinitingnan ang sarili bilang kapantay niya. Marahil maging karibal. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, nakaramdam si Carmen ng isang kakaibang kuryosidad, interes. Marahil kahit na excitement, dahan-dahan niyang itinulak ang kanyang upuan at sinalubong siya para umupo. Sige, sabi niya, mas malambing na ang boses ngayon. Ipakita mo kung ano ang kaya mo. Walang pag-aalinlangan, hinila ni Carlos ang upuang nasa tapat niya at umupo. Walang bakas ng kaba. Sa katunayan, bawat galaw niya ay parang may layunin, matatag,
parang isang taong alam kung ano ang ginagawa, parang karapat-dapat siyang naroroon sa mesa. Lumapit siya at tumingin sa board. Mas gusto mo ang Queen's Gambit, mahina niyang sabi. Klasikong paraan, layunin mong kontrolin ang gitna ng maaga kaysa gumamit ng mga malalakas na taktika. Natahimik si Carmen, hindi lang hulaan, tama siya. At alam niya agad, isang kilabot ang dumaan sa kanyang gulugod, ngunit hindi nakakainis, siguro ay pagkagulat o paghanga o pakiramdam na baka namali niya ang paghusga sa kanya. Alam mo ang chess, umamin siya, hindi na matalim ang boses. Ngumiti ng bahagya si Carlos kumpiyansa. Sigurado ka bang gusto mong magpatuloy? Hindi ako madalas matalo. Ngumiti si Carmen pabalik, itinaas ang kanyang puting pon at hinarap siya. Pareho tayo. Gumawa siya ng galaw, muling nanahimik ang silid habang nagsimula ang laro. Ngunit naramdaman ni Carmen na higit pa ito sa laban ng mga piraso. Isang sandali na maaaring hamunin ang lahat ng pinaniniwalaan niya tungkol sa sarili, sa buhay, at marahil pati sa posibilidad ng pag-ibig. At wala siyang ideya kung ano ang susunod na mangyayari. Nang mahawakan ng piraso ang board, ang malambing nitong tunog ay pumukaw kay Carmen mula sa karaniwan niyang kontrol at katiyakan. Muling sumulyap ang mga mata niya sa mga kamay ni Carlos. Malakas, matatag, maingat. Hindi tugma sa unipormeng kupas na suot niya, tanda ng mahirap na buhay at tahimik na pakikipaglaban. Mabilis siyang lumingon, pinilit na magtuon sa laro. Ngunit may nagbago. Sa loob niya na itago sa ilalim ng maraming taon ng malamig na ambisyon ay nagsimula ang isang maliit na spark ng kuryosidad. Paano ang isang taong mukhang ordinaryo lang, mapagpakumbaba, ay maaaring may ganitong lalim? Ang katotohanan ay simple. Hindi kailanman nagulat si Carmen Perez. Mula pagkabata, sinabihan siyang hindi pwedeng mabigo. Ipinanganak sa pinakamakapangyarihang pamilya sa New York, namana niya hindi lang malaking yaman, kundi isang pamana ng presyon, maging mas mahusay, mas matalino, mas malakas kaysa sa kanyang ama, isang taong may di matatawarang inaasahan. Kinatatakutan at iginagalang ang kanyang pangalan sa Wall Street. Gumagawa siya ng milyardaryong transaksyon at nakalabas ng hindi nadadamay. Ngunit sa likod ng paghanga, wala talagang nakakakilala sa kanya. Walang nangahas lumapit. Naging isang kuta si Carmen, malamig, proud, perpekto. Ang kanyang mga tagumpay ay galing sa mga gabing walang tulog, walang habas na estratehiya at mga relasyon na nauwi sa pagsisisi. Para sa kanya, ang pag-ibig ay isang laban na walang nananalo. Naranasan na ni Carmen ang pag-ibig noon, ngunit hindi ito nagwakas ng maayos. Bawat relasyon ay nagkahiwalay na nag-iiwan lamang ng sakit. Ang mga lalaking sumusubok sa kanya ay alinman sa mga oportunista na uhaw sa kanyang impluensya o hindi sapat ang lakas para tiisin ang tindi ng kanyang kalooban. At ngayon, sa eleganteng, malamig na silid-pulong na mataas sa lungsod, hinarap niya ang isang tao na hindi niya lubos na maintindihan. Isang janitor na kahit walang masyadong sinabi ay nagdulot sa kanya ng isang kakaibang damdamin, kawalang katiyakan. Tumingin siya kay Carlos at kinwestiyon ang sarili. Mayroon bang isang bagay sa kanya na karapat-dapat ng kanyang pansin? O isang panandaliang aliw lang ito? Sa kabilang dako ng board, hindi nagbago ang ekspresyon ni Carlos. Inilipat niya ang kanyang unang piyesa ng kalmado at may kasanayang parang isang world-class na manlalaro. Ang hindi alam ng sinuman sa marangyang silid na iyon ay ang kwentong nakatago sa likod ng kanyang kalmadong anyo. Isang kwento ng pusong nasaktan, tahimik na sakripisyo at lalim ng pag-ibig na lampas sa anumang nalalaman ni Carmen. Noong mga taon na ang nakalipas, si Carlos Santos ay isang umuusbong na bituin sa mundo ng chess. Sa edad na 16, siya ay tinaguri ang susunod na malaking pag-asa ng Amerika. Isang prodigy,
katulad ng mga alamat tulad ni Bobby Fischer. Ngunit gaya ng madalas mangyari, may ibang plano ang buhay. Nang pumanaw ang kanyang asawa, si Lisa, dahil sa laban sa kanser, nagwasak ang mundo ni Carlos. Inialay niya ang lahat, ang kasikatan, mga premyo at ang liwanag ng entablado upang maging full-time na ama sa kanilang anak na si Esmeralda. Si Esmeralda, na ngayon ay 8 taong gulang, ay may kanya-kanyang laban, bumabangon araw-araw na may ngiti sa kabila ng kanyang pakikipaglaban sa chronic asthma na madalas siyang nagpapahirap sa paghinga. Namumuhay sila ng payak sa gilid ng lungsod, malayo sa luho at estado. Tinanggap ni Carlos ang trabaho bilang janitor sa Perez Corporation dahil ito lang ang may regular na oras at sigurong pangkalusugan, mahalaga para sa pangangalaga kay Esmeralda. Pagkatapos ng mahahabang shift ng tahimik na trabaho, uuwi siya, magluluto ng simpleng pagkain, makikinig sa mga kwento ni Esmeralda sa paaralan, at magiging kasama niya gabi-gabi upang matiyak na makakatulog siya ng maayos. Maliit ang kanilang apartment, ngunit puno ng init, puno ng mga krayong guhit sa mga pader, mga lumang litrato ni Lisa sa mga estante, at mga medalya mula sa mga dating tagumpay ni Carlos sa chess na nakatabi sa mga gawaing paaralan ng kanyang anak. Isang tahanan na hindi gawa sa yaman, kundi sa pag-ibig. Naranasan na niya ang lahat at handa siyang isuko muli kung iyon ang magbibigay kay Esmeralda ng isang araw na mas komportable. Para kay Carlos, ang larong chess na ito ay hindi para mang-impress ng iba. Ito ay tahimik na patunay ng kanyang halaga, hindi sa mundo kundi sa sarili niya. Bagaman suot niya ay kupas na uniforme, may dalang dangal ang kanyang tindig, hindi niya kailangan ng awa. Ang kanyang mga sakripisyo, ang kanyang mga medalya, higit pa sa anumang panalo sa torneo. Habang pinag-aaralan siya ni Carmen mula sa kabilang dako ng mesa, naramdaman niyang ang laban na ito ay higit pa sa kanyang naisip. Hindi lang ito isang laro, ito ay pagtatagpo ng dalawang magkaibang mundo, ang kanyang mundo ng kapangyarihan at malamig na pag-iisa laban sa mundo ni Carlos ng pakikibaka, kababaang loob at walang kondisyong pag-ibig. Hindi pa niya nakikita na ang pagtatagpong ito ay magbabago ng lahat. Magdadala ng mga emosyon, desisyon at mga bunga na hindi nila inaasahan. Ang antigong orasan ay tahimik na tumiktik sa background. Ang mga tunog nito ay nagpapahiwatig ng pagdating ng gabi sa skyline ng lungsod. Tahimik na nakaupo si Carmen, sinusubaybayan ng bawat galaw ni Carlos. Bumilis ang tibok ng puso niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kaba, hindi dahil sa laro, kundi dahil sa ginigising ng presensya ng lalaking ito sa loob niya. May isang bagay sa kalmadong anyo ni Carlos na ginagambala siya. Bawat galaw niya sa board ay sukat at perpekto, na parang nagsasagawa ng operasyon, hindi naglalaro. Hindi siya tumitingin sa ibang direksyon, lubos siyang nakatuon. May tahimik na tindi ng isang taong nakikita ang kahulugan sa bawat piraso. At sa bawat galaw niya, naramdaman ni Carmen ang pagtaas ng presyon. Palagi niyang pinagkatiwalaan ang sarili niyang isipan. Noong bata pa siya, pinalaki siya ng kanyang ama sa isang brutal na mantra, hindi pinapayagan ang pagkabigo. Bawat laro ng chess na kanilang nilaro ay nagtapos sa luha at pagkadismaya, hindi sa pagtutulungan. Ngunit ang presyur na iyon ang humubog sa kanya sa pagiging isang matatag na pinuno, isang puwersa ng kalikasan na hindi sumusuko. Ngunit narito siya ngayon, hinaharap ang isang tao na labas sa kanyang mundo, isang janitor, at sa paanuman, ginugulo niya ang pundasyon ng kanyang pagkatao. Sa umpisa, naglaro si Carmen ng mabilis at agresibo, nagpapalabas ng mga atake ng may kumpiyansa. Ngunit hindi natitinag si Carlos. Tumugon siya ng kalmado na parang nakita na niya ang bawat posibleng daan ng laro. 10 galaw na ang nagdaan, nagsimulang bumagal ang kumpiyansa ni Carmen.
Hindi ito swerte lang, hindi lang niya tinutugunan, siya ang nangunguna. Dahan-dahan siyang ginagabayan ni Carlos papasok sa isang matalinong patibong na hindi niya napansin hanggang huli na ang lahat. Isang kilabot ang dumaan sa kanyang gulugod, kakaiba sa lahat ng labang pinagdadaanan niya sa mga boardroom. Hindi ito isang janitor, isa itong master strategist na kilala hindi lang ang laro, kundi ang taong nasa tapat niya. Bigla naalala ni Carmen ang sinabi niya nang una siyang hamunin, "Hindi ako madalas matalo." Sumipit ang mga mata niya, sumiklab ang kanyang pride. Nangyayari ba ito talaga? Paano nga ba isang taong naglilinis ng sahig ang nakakatalo sa kanya na mas mahusay pa siya? Isang halo ng pagkabigo at pagkatuwa ang bumalot sa kanya. Pinilit niyang lumaban ng mas matindi, sinusubukang baligtarin ang sitwasyon. Ngunit huli na. Tumugon si Carlos nang hindi inaasahang magagandang galaw, bawat isa ay nagpapalalim ng gapos. Hindi siya simpleng tumutugon, siya ang kumukontrol sa laro ng ganap. Anuman ang gawin ni Carmen, lalo siyang nahuhulog sa patibong ni Carlos. Sa ika-20 galaw, naipit na siya. Paralisado ang kanyang queen at anumang galaw ay magdudulot ng malaking kapinsalaan. Tiningnan niya ang board, naghahanap ng paraan palabas, ngunit bawat senaryo ay nauuwi sa pagkatalo. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Carmen Perez ito, ang sakit ng tunay na kahinaan, isang bumabangon na bagyo ng kahihiyan, pagkabigo at kawalan ng magagawa ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niya. Sa pagkakataong ito, hindi siya mananalo. Tahimik na inilagay ni Carlos ang kanyang kabayo sa board at tumingin ng diretso kay Carmen, hindi mayabang, kundi may tahimik na respeto at katapatan. Pagkatapos, sa isang malumanay ngunit matatag na boses, sinabi niya ang dalawang salita, "Checkmate." Ang simpleng parira lang iyon ay tumama kay Carmen ng mas malakas kaysa sa anumang puna na kanyang natanggap. Hindi siya gumalaw, hindi niya kaya. Nakatitig ang kanyang mga mata sa board kung saan ang kanyang hari ay napalibutan, walang depensa. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa marangyang silid at sa loob ng katahimikan, sumiklab ang bagyong emosyon sa kanyang kalooban. Natalo si Carmen at hindi lang natalo, siya ay nabigo sa loob lamang ng 21 galaw. Para sa isang tulad niya na puno ng pride at kapangyarihan, halos di mabilang ito. Yumakap sa kanya ang kahihiyan, ngunit kakaiba, may kasamang isang bagay na hindi niya inaasahan, paghanga. Totoo, di matatawaran na paghanga para sa lalaking lubos at maayos siyang natalo. Nang itaas niya ang tingin kay Carlos, hindi na niya nakita ang isang janitor. Nakita niya ang ibang tao, isang hindi inaasahan, isang makapangyarihan sa paraang hindi niya pa naranasan. Naghalo ang kahihiyan at kuryosidad sa kanyang puso na parang magkalabang bagyo. Dahan-dahang tumayo si Carlos, saka mahinahong inayos muli ang mga piyesa ng chess na parang ang laro ay isang maikling sandali lamang sa kanyang buhay, hindi isang mahalagang pangyayari sa kanya. Nang matapos, muling tiningnan niya si Carmen, kalmado at matatag at mahinahong sinabi, "Salamat sa laro. Matagal-tagal na rin mula nang maramdaman ko ulit ang pagiging ako." Hindi na naghintay ng sagot, lumingon siya at itinutulak ang kanyang kariton palabas, naglaho ng may tahimik na dignidad. Iniwan si Carmen sa katahimikan, napapaligiran ng kanyang mga naglalakihang kaisipan. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, naramdaman ni Carmen Perez ang di matitinag na CEO, ang isang bagay na labis na nakakabahala, kawalan ng kapangyarihan, nakaupo mag-isa sa kristal na turin ng kanyang tagumpay. Napilitan siyang harapin ang katotohanang hindi niya kailanman pinag-isipan, na may mga puwersa sa mundo na lampas sa kanyang kontrol. At minsan, ito'y dumarating sa anyo ng isang tao tulad ni Carlos Santos. Tumibok ang puso niya ng mabilis. Hindi lang ito isang pagkatalo,
Ito ang simula ng isang bagay. Isang sandali na magpapabago sa buong buhay niya. Isang simula ng mga pagbabago na hindi pa niya maisip. Ang malumanay na tunog ng pinto ng conference room ay umaling-aungaw sa likod ni Carlos tulad ng huling nota sa isang nakakaantig na melodya. Hindi gumalaw si Carmen. Nakatingin pa rin siya sa nakapirming puting hari sa marmol na chessboard, isang maliit, malamig na simbolo ng pagkatalong hindi niya kailanman inisip na haharapin. Libong tanong ang dumaan sa kanyang isip, ngunit isang katotohanan ang di mapapasinungalingan. Si Carlos Santos ay hindi ang lalaking inaakala niyang siya. Nabuo ang kanyang buhay sa kontrol. Sa mga boardroom at mga transaksyong bilyonaryo, palagi siyang nangunguna, palaging may hawak ng kapangyarihan. Kinatatakutan siya ng tao, iginagalang, bihirang hamunin. Ngunit ngayon, naramdaman niyang siya'y parang isang pawn sa laro ng iba. Umiikot sa isip niya ang pangalang Carlos. Sino ba talaga siya? At paano niya nagawang baliktarin ang buong mundo ni Carmen sa loob ng hindi pa isang oras? Ilang araw pagkatapos, sa kanyang pribadong opisina sa itaas ng Torre, nakaupo si Carmen sa harap ng kanyang laptop. Ang screen ay kumikislap sa mahinang liwanag habang nag-aalangan sa kanilabag ang isang panuntunan na hindi niya inakalang lalagpasan niya kailanman. Binuksan niya ang personnel file ni Carlos, isang bagay na kadalasan ay itinuturing niyang mababa para sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na niya mapigil ang kanyang kuryosidad. Sa simula, walang kakaiba ang file. 39, balo, isang anak, si Esmeralda Santos, posisyon, janitor. Walang pulang bandila, walang kakaibang kasaysayan. Isang profile lang ng tahimik na lalaking namumuhay ng payak. Ngunit napansin niya ang isang maliit na linya sa ilalim ng previous occupation. International Chess Master, FIDE rating 2,437. Nagtigil si Carmen, lumingon ang kanyang mga mata, hindi ito maaring totoo. Isang international chess master. Pabilis ang tibok ng puso niya habang mabilis niyang hinanap ang talaan ng US Chess Federation. Ang kanyang natagpuan ay ikinabigla niya. Nandoon siya, ang mas batang si Carlos Santos. Pinupuri sa mga lumang balitang pang-news bilang isang talentong once in a generation. Isang prodigy sa chess, itinalaga ng media bilang susunod na Bobby Fischer ng Amerika. Mga larawan ang nagpakita ng 16 na taong gulang na tumatanggap ng mga parangal mula sa mga elite ng mundo ng chess. Ang mga mata niya ay puno ng pangako. Ngunit tumigil ang mga talaan 8 taon na ang nakakaraan, isang biglang katahimikan. Mas lalo pa niyang sinaliksik, ang katotohanan na kanyang natuklasan ay nagdulot sa kanya ng pagkabigla. Ang asawa ni Carlos, si Lisa, ay na-diagnose na may huling yugto ng kanser. Isang artikulo ang naglarawan kung paano umatras si Carlos sa isang malaking internasyonal na torneo bago ang huling round upang umuwi at alagaan siya. Isang hakbang na hindi maipaliwanag ng mga pahayagan, ngunit naiintindihan ito ni Carmen ngayon. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig. Ang uri ng pag-ibig na ibinibigay ang lahat kahit na ito'y may malaking kapalit. Namatay si Lisa 1 taon pagkatapos. Hindi nagtagal na diagnose si Esmeralda ng malalang hika. Walang suporta at walang ipon, isinuko ni Carlos ang kanyang matagumpay na karera at kumuha ng trabahong naglilinis ng sahig upang lamang mabigyan ng sigurong pangkalusugan ang kanyang anak upang manatiling buhay siya. Tumingin si Carmen sa larawan ni na Carlos at Esmeralda na magkasama. Nakasuot sila ng simpleng damit. Wala silang kasikatan, wala silang kayamanan. Ngunit ang kanilang mga ngiti ay nagliliwanag ng tunay na kasiyahan. Isang tahimik at matibay na pag-ibig ang pumapalibot sa kanila. Isang bagay na hindi kailanman tunay na nalaman ni Carmen.
Nanginginig ang puso niya, nakaramdam siya ng paghanga, kalituhan at isang mas malalim pa, isang tahimik na paghila patungo sa isang lalaking lubos niyang napabayaan. Ginugol niya ang kanyang buhay na napapaligiran ng kapangyarihan at prestihiyo, ngunit ngayon lang niya naisip kung gaano karami ang kanyang hindi napansin. Ilang tao, tulad ni Carlos, ang dumaan sa kanyang mundo nang hindi nakikita, hindi napapansin. Hindi nakatulog si Carmen ng gabing iyon. Himlay siya sa gising, umiikot ang mga isip. Inisip niya ang kanilang tahanan, maliit, luma, ngunit mainit. Inisip niya si Carlos, pagod sa trabaho, ngunit natatag pa ring umupo sa tabi ng kama ni Esmeralda upang panoorin lang ang kanyang paghinga. Inisip niya ang pag-ibig, hindi bilang kahinaan, kundi bilang isang puwersang mas malakas kaysa sa anumang kanyang naipamalas sa boardroom. May isang bagay sa loob niya ang nagbago, nararamdaman niya ito. Marahil ipinadala siya ng tadhana kay Carlos, hindi lang para talunin siya sa laro, kundi para ipakita kung ano ang kanyang nakalimutan, kung ano ang isinara niya. Sa kailaliman, alam ni Carmen na siya ay nakatayo sa isang sangandaan. Maaari siyang bumalik sa malamig at maingat na landas na lagi niyang tinahak. O maaari niyang sundan ang bagong agos na ito, magulo at hindi inaasahan, ngunit puno ng isang tunay na bagay, isang bagay na makatao, isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. At wala siyang ideya kung gaano kalayo ang dadalhin siya ng landas na ito o kung gaano kalalim nito mababago ang kanilang mga buhay. Ngunit nananatili sa isip niya ang tungkol kay Carlos, parang binubulong ng universo sa kanya. Huwag hayaang lumipas ang sandaling ito. Kaya kinabukasan, habang ang sikat ng araw ay sumasaklaw sa skyline ng lungsod, lumabas si Carmen mula sa elevator. Kadalasan, pumapasok siya sa araw na iniisip ang mga numero, deadline at mga estratehiya. Ngunit ngayon ay iba. Ngayon ang kanyang mga isip ay nasa ibang lugar. Hindi niya namamalayan, hinahanap-hanap ni Carmen si Carlos, ang lalaking tahimik na pumuno sa kanyang isipan buong linggo. Ngunit bago pa man niya maintindihan ang kanyang nararamdaman, isang matinis na sigaw ang bumasag sa katahimikan ng maagang umaga. Ang tunog ay nagmula sa paradahan ng mga empleyado, puno ng takot at panik. Gumising ang kanyang instinct, hindi nag-atubili si Carmen. Tumakbo siya papunta sa pinagmulan ng sigaw. Ang kanyang takong ay tumatapak ng mabilis sa kalsada. Ang puso niya ay kumakaripas ng takot. Pagdating niya sa lugar, natigilan siya. Nasa lupa si Carlos, nakaluhod sa tabi ng isang maliit at humihingang tao, ang kanyang anak na si Esmeralda. Maputla ang mukha ng bata, may bahid asul ang mga labi, ang dibdib ay mabilis at mababaw ang pag-angat. Nasa gitna siya ng matinding asthma attack, nahihirapang huminga. "Anak, huminga ka! Nandito si Daddy! Nandito lang ako!" Pabulong na sabi ni Carlos, nanginginig ang boses sa damdamin. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang sinusubukang tulungan siya. Kinakalabit ang inhaler pero hindi ito gumagana. Wala nang gumagana. Nakita ni Carmen ang takot, ang kawalang magawa. Malinaw at hindi nakatago sa mga mata ni Carlos. Ang takot ng isang ama na humaharap sa di mabilang. Ang posibilidad na mawalan ng anak. Agad na lumuhod si Carmen sa tabi niya. Wala na ang makapangyarihang CEO. Wala na ang maingat na distansya na lagi niyang pinapanatili sa ibang tao. Sa sandaling iyon, wala nang mahalaga. "Carlos, hayaan mo akong tumulong." Tumingin siya pataas, nagulat nang makita siya ang babaeng dating napakataas sa kanya. Ngayon ay nasa kanyang tabi na. Ngunit wala nang panahon para magtanong. Tahimik siyang pinayagan ni Carlos. Kinuha ni Carmen ang kanyang telepono at agad tumawag sa security ng gusali at emergency services. Matatag at mabilis ang kanyang boses. "Ito si Carmen Perez, magpadala ng ambulansya sa underground parking level ngayon. Gusto ko ito dito sa loob ng 5 minuto. Narinig niyo ba ako?"
Opo, Miss Perez, ang agarang tugon. At ipaalam sa St. Mary's Emergency Room, may batang may critical na asthma emergency na paparating. Ako ang bahala sa lahat ng gastos at papeles, walang palya. Tinapos niya ang tawag at bumalik kay Carlos. Sa unang pagkakataon, nakita niya siya ng tunay, hindi na ang janitor na nagulat siya sa chessboard, kundi isang ama na nahaharap sa matinding sakit. Isang ama na lumalaban para sa kanyang anak. Dumating ang ambulansya sa loob ng ilang minuto, tinabas ang tensyon na parang isang talim. Nagmadaling pumasok ang mga paramedic, nilagyan ng oxygen mask si Esmeralda at mabilis na inayos ang kanyang kondisyon. Nananatiling malapit si Carlos, hawak ang kamay ng anak, hindi bumibitaw. Lumayo si Carmen, nangingitim ang dibdib, pinapanood sila. Nakaharap na siya ng mga bilyong dolyar na transaksyon at pandaigdigang krisis ng walang kinatatakutan. Ngunit ito, ang kawalang magawa, ay ibang bagay. Hindi pa siya nakaramdam ng ganito. Hindi siya nagdalawang isip. Sumunod siya sa ambulansya gamit ang kanyang sasakyan, determinado na hindi pabayaan si Carlos at Esmeralda sa oras ng pangangailangan. Sa ospital, ginamit ni Carmen ang lahat ng impluensya upang matiyak na mabibigyan agad si Esmeralda ng lunas. Nilagpasan niya ang mga red tape, tinanggal ang mga hadlang at tiniyak na mabilis kumilos ang ER staff. Nasa tabi niya si Carlos, tahimik, may luha pa sa pisngi, ngunit ngayon ay may halong ginhawa at tahimik na pasasalamat. Tumingin siya kay Carmen nang may ibang tingin ngayon, hindi bilang malamig na CEO mula sa taas, kundi bilang isang tunay na tao. Isang taong nagmamalasakit. Isang oras ang lumipas, lumabas ang doktor na may magandang balita. Matatag na si Esmeralda, malaya ng huminga, mahimbing na nagpapahinga sa ICU. Huminga si Carlos nang maluwag na parabang matagal na siyang hindi nakalanghap ng hangin. Muling dumaloy ang luha sa kanyang mukha, ngunit ngayon ay may kasamang ginhawa. Tumingin siya kay Carmen, nanginginig ang boses. Carmen, hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Ito ang unang beses na tinawag niya ang kanyang pangalan ng ganoon kalumanay. Tumingin si Carmen sa kanya tunay na naantig. Hindi mo kailangang magpasalamat, banayad niyang sabi. Magaling kang ama. Mapalad si Esmeralda na ikaw ang ama niya. Ginawa ko lang ang dapat gawin ng kahit sino. Ngunit alam ni Carlos na hindi iyon totoo. Hindi lahat ay gagawa ng ginawa niya. Hindi nang ganito kabilis. Hindi nang may ganitong puso. Tumingin siya sa mga mata niya at nakita ang isang bagay na tuluyang nagbago ng kanyang pagtingin sa kanya. Init, malasakit, isang bagay na banayad at makatao na matagal nang nakabaon sa ilalim ng kapangyarihan at pride. Sa tahimik na koridor ng ospital, may nabuo na hindi nasabi. Isang bagong koneksyon, tunay at hindi mababasag. Ang sandaling ito na ipinanganak mula sa krisis ay nagbago ng lahat. Hindi lang ito tungkol sa pagliligtas sa buhay ni Esmeralda, ito ay tungkol sa pagsisimula ng bagong kabanata. Sa labas, ang huling liwanag ng araw ay pumapasok sa makipot na bintana ng ospital. Nagpapahiwatig ng malambot na liwanag sa buong silid. Mahimbing na natutulog si Esmeralda, ang kanyang maliit na dibdib ay dahan-dahang umaangat at bumababa. Nakatayo si Carmen sa tabi ng bintana, naliligaw sa isip. Tumingin siya sa lungsod na dating simbolo ng kanyang ambisyon. Ngayon ay tila mas maliit, mas malambot. Paano nga ba napasok sa kanyang buhay si Carlos at ang kanyang anak? Isang lalaking halos hindi niya napansin, ilang araw lang ang nakalipas, ang nagdala ng bago sa kanyang buhay. Isang bagay na mainit, isang bagay na mahalaga. Sa kabilang silid, tahimik na nakaupo si Carlos, hawak ang kamay ni Esmeralda, ang mga mata niya ay puno ng pag-ibig. Pinapanood sila ni Carmen na may tila pag-alon sa kanyang dibdib, isang damdamin na nagulat siya, hindi ito takot, hindi ito ambisyon.
Ito ay isang maselan na bagay, isang bagay na parang pag-asa. Sa mga sumunod na araw, nakita ni Carmen ang sarili niyang hinahanap si Carlos. Sa simula ay paunti-unti bilang dahilan upang kumustahin si Esmeralda. Isang maikling pagbisita dito, isang magalang na tanong doon. Ngunit unti-unting lumalalim ang kanilang pagkikita, nagiging mas natural. Nagsimula silang mag-usap, totoong mag-usap. Sa umpisa, tungkol ito kay Esmeralda, ang paggaling niya, ang paaralan niya, ang mga paborito niyang libro. Ngunit di nagtagal, lumalim ang mga usapan. Nakita ni Carmen ang sarili niyang nagbubukas sa paraang hindi niya nagawa sa mahabang panahon. At nakikinig si Carlos, totoong nakikinig, walang paghuhusga, walang agenda. Naiintindihan niya ang pagkakahiwalay sa likod ng makinis na imahe ni Carmen, ang bigat ng mga inaasahan na dala niya buong buhay niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Carmen na siya'y nakita. Habang lumilipas ang panahon, natutunan ni Carmen kung gaano kalaki ang pinagdaanan ni Carlos para sa kanyang anak. Ang bigat ng kanyang mga sakripisyo, ang tahimik na lakas na dala niya araw-araw. Lahat ng ito ay lalong nagpataas ng paghanga niya sa kanya. Ang kanilang ugnayan ay unti-unting lumago, tahimik, ngunit makapangyarihan kahit hindi ito tinatawag sa pangalan. Natagpuan ni Carmen na inaabangan niya ang bawat sandali kasama si Carlos. Pinahahalagahan ang payapang ginhawa ng kanyang banayad ng ngiti at ang walang katapusang pasensya na ipinapakita niya sa pag-aalaga kay Esmeralda. Ngunit hindi alam ni Carmen na may ibang taong nanonood. Mula nang ang kapalarang laro ng chess, isang junior na empleyado na si Mario Reyes ay lihim na pinagmasdan ang kanilang mga interaksyon. Si Mario, gutom sa pagkilala at mapait sa kanyang mababang posisyon, ay nakita ang interes ni Carmen kay Carlos bilang perpektong pagkakataon. Isang paraan para mapansin ng mga senior na leader ng kumpanya at makaakyat sa hagdang pangkorporasyon. Isang umaga, pumasok si Carmen sa kanyang opisina at agad na naramdaman na may mali. Napansin niya ang mga tinging pahilis, ang mga bulong-bulungan, isang kilabot ang dumaan sa kanyang gulugod. Nalito, kinuha niya ang kanyang telepono at natigilan. Isang video ang naging viral sa internal network ng kumpanya. Ang pamagat nito ay parang palo sa mukha. CEO natalo sa pusta ng janitor, naging engaged matapos ang laro ng chess. Ito ay recording ng kanilang laro ni Carlos. Kinunan ito ni Mario mula sa bintana ng conference room, nahuli ang bawat sandali. Ang kumpiyansang salita ni Carmen, ang hamon, ang mga ekspresyon sa kanyang mukha. Lahat ay naibunyag. Ang dapat sana'y pribado, makabuluhan, ay naging chismis na. Agad ang epekto. Ang kanyang pangalan na dating binabanggit ng may paghanga ay naging pagtawa na lang. Ang babaeng bumuo ng isang imperyo ay biglang pinagtatawanan dahil sa pagpapakita ng pagkatao. Kumalat ang iskandalo lampas sa mga pader ng kumpanya, sumiklab sa social media. Mga headline na pumutok, Perez CEO niloko, pang-aabuso sa kapangyarihan o ugnayang pag-ibig. Elite executive nagpusta ng kasal sa janitor. Hindi tumigil ang tawag sa telepono ni Carmen. Humingi ng sagot ang mga board member. Ang kanyang ama, si Richard Perez, malamig at walang awa, ay nagpadala ng matinding mga mensahe. Ano ba ang iniisip mo, Carmen? Isang CEO, gumagawa ng ganito? Nilait mo ang buong pamilya? Nagpataas ng presyon mula sa lahat ng panig. Lahat ng itinayo ni Carmen, ang kanyang imahe, kapangyarihan, reputasyon ay sinalakay. Nawalan siya ng kumpiyansa. Nagsimulang bumigay ang kuta na kanyang itinayo sa paligid niya. At si Carlos nahulog din sa bagyo. Hindi na siya invisible, hinatulan siya kahit saan siya pumunta. Pinagmumura siya ng mga katrabaho. Sinusundan siya ng mga bulong sa mga pasilyo. Ang dangal na hinawakan niya ng matagal ay kinuha.
Pinilit niyang protektahan si Esmeralda mula sa kalupitan ng mundo. Ngunit ngayon, natagpuan sila nito pareho. Ang kanilang marupok na ugnayan na unti-unting lumalakas ay ngayon nakatayo sa malabong lupa. Natatakot si Carmen na iisipin ni Carlos na ginamit lang niya ito, na lahat ay isang malupit na biro. At si Carlos, na tahimik na dinadala ang konsensya, ay nagtatanong kung ang kanyang presensya ba ang nagdala ng kapahamakan sa buhay ni Carmen. Parehong nasaktan, parehong nagdadalawang isip. Si Carmen, na palaging matatag, ay nakaramdam ng mas matinding pag-iisa kaysa dati. Si Carlos, na nais lang ng kapayapaan para sa anak niya, ay nahila sa isang bangungot na hindi niya hinihingi. At wala silang ideya, ang pinakamahirap na bahagi ay papalapit pa lang. Patuloy na kumalat ang iskandalo na parang apoy sa gubat. Bawat araw ay may bagong mga headline, bagong mga haka-haka, mas maraming pait mula sa lahat ng sulok ng internet at media. Sa isang panahon na nahimik si Carmen, tinatanggap ang bigat ng lahat. Ngunit hindi magtatagal ang katahimikan na protektahan siya. Isang araw ng napakalamig na hapon, sumabog ang lahat. Nasa opisina si Carmen mag-isa, ang hangin sa labas ay kumakalampag sa mga matataas na bintana ng gusali. Siya ay pagod, walang tulog, nakatitig sa screen ng laptop habang dumadaloy ang mga mapanirang komento. Sumusunog sa dibdib niya ang galit, puot, kawalang magawa. Biglang may banayad na katok. Tahimik na pumasok si Carlos. Pagod din ang kanyang mga mata, puno ng kalungkutan, ngunit hindi siya dumating para ipagtanggol ang sarili. Dumating siya upang humanap ng pag-unawa, marahil pag-asa. Carmen, mahina niyang sabi, pasensya na talaga ako sa lahat ng nangyari. Ngunit ang kanyang paghingi ng tawad, simple, tapat, ay sobra na. Nilingon siya ni Carmen, malamig at matalim ang boses. Pasensya, galit niyang sagot. Nasisiyahan ka ba dito? Sa 5 minutong kasikatan mo? Hindi ko inakala na isa kang taong naghahanap ng atensyon. Natatangay si Carlos sa mga salita, parang isang palo ang bawat isa. Nagpakita ng kirot sa kanyang muka. Talaga bang iniisip mo na gusto ko ito? Tanong niya, nanginginig ang boses. Nahayaan kong maging tampulan ng tsismis ang anak ko para lang mapansin. Tahimik si Carmen. Iniisip mo bang ipinagpalit ko ang kapayapaan namin, ang dangal ko, para dito? Naputol ang kanyang boses. Iniisip mo ba na ginamit ko ang awa mo? Pinagmamasdan siya ni Carmen, tumataas ang sama ng loob. Wala kang pinagkaiba sa iba, sabi niya. Naging tanga ako na inisip na iba ka. Paglabas ng mga salitang iyon, kumislap ang pagsisisi sa mga mata niya. Ngunit pinanatili ng kanyang pride ang mga ito, matalim at huli. Mas malakas ang sinabing katahimikan ni Carlos kaysa sa kahit anong salita. Matatag siyang tumayo, nasaktan pero matibay. Napalalim ng kanyang mga salita, hindi lang ng galit, kundi ng isang madilim na katotohanan na kinatatakutan niya, na anuman ang gawin niya para sa mundo ni Carmen, siya ay palaging isang janitor lamang, isang mahirap na janitor. Akala ko iba ka, wika niya sa wakas. Hindi ako humingi ng kahit ano. Ang gusto ko lang ay kapayapaan para sa anak ko. Nilitaw ang luha habang pinipigil ang pag-iyak. Ngunit ngayon nakikita ko, ako pala ang nagkamali. Nagbukas ang mga labi ni Carmen, ngunit walang tunog ang lumabas. Dahan-dahang umiling si Carlos. Hindi na ako bahagi ng buhay mo, mahina niyang sabi, halos bulong. Huwag kang mag-alala. At umalis siya, isinarado ang pinto na parang pagtatapos ng isang kabanata. Nananatili si Carmen na nakatayong walang galaw. Alam niyang nalampasan niya ang isang hangganan na hindi na kayang ayusin ng salita lamang. Mula ngayon si Esmeralda at ako'y aalis na sa mundo mo. Tila hampas ang mga salita ni Carlos.
Lumiko siya patungo sa pintuan, bawat hakbang ay may dalang bigat ng nabasag na tiwala at unti-unting nawawalang pag-asa. Bago tuluyang lumayo, tumigil siya at lumingon. Mababa ang boses, ngunit matalim na kayang tumagos sa kanyang baluti. Sana balang araw ay maintindihan mo. Hindi lahat ay pinapagalaw ng makasariling kapakinabangan. May ilan sa amin, gaano man kami kaliit o di napapansin na may dalang dangal at pag-ibig, tunay na pag-ibig. At dun siya nawala, sumara ang pinto ng may huling, hungkag na tunog, isang tunog na umalingaw-ngaw sa opisina ni Carmen na parang hatol. Nanatili ito sa kanyang isipan ng matagal, hindi lang bilang tunog na pisikal, kundi bilang pahayag mula sa mismong buhay, isang paghuhukom, isang panunumbat. Nakatayo si Carmen nang nakapako, tahimik na dumadaloy ang mga luha sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naunawaan kung ano ang nawala sa kanya. Hindi ito laro, hindi ang kanyang imahe, hindi ang kanyang kapangyarihan, kundi isang bagay na higit na mahalaga. Isang ugnayan na sana'y nagdala sa kanya ng tunay na saya. Isang uri ng pagiging malapit sa tao na hindi niya kailanman naranasan. At siya ang sumira nito. Ang kanyang opisina na dating simbolo ng tagumpay ay naging malamig at banyaga. Lumabas si Carlos, bitbit hindi lang si Esmeralda at ang kanilang ugnayan, kundi ang liwanag na tahimik na nagsimulang painitin ang kanyang nagyayelong mundo. Dahan-dahan siyang umupo sa kanyang mesa, walang buhay ang mga mata, nakatitig sa kawalang hanggan. Hinahabol siya ng kanyang mga salita. Sa tingin mo ba ginawa ko ito para lang sa pansin? Hindi mo na ako makikita sa ibang paraan, hindi ba? Umiikot sa isip niya ang bawat parirala, lumalalim sa kanyang konsensya. Sa unang pagkakataon, sa maingat niyang binuong buhay, naramdaman ni Carmen Perez ang isang bagay na tinakasan niya ng mga dekada, pagsisisi, malalim, masakit at kumakalog sa kaluluwa. Palagi niyang ipinagmamalaki ang kanyang katatagan, ang uri ng babae na hindi hinahayaan ang emosyon na makaistorbo sa luhika. Ngunit ngayon, habang bumabagsak ang mga pader ng lakas na iyon sa paligid niya, naunawaan niya ang matagal nang itinago niyang katotohanan. Siya ay natakot. Natakot maging mahina, natakot masaktan, natakot pakawalan ng kontrol na siyang humubog sa kanyang pagkatao. Sa mga sumunod na araw, naglaho si Carmen sa mundo. Hindi dumalo sa mga pagpupulong. Hindi sinagot ang mga mensahe. Nagtago sa madilim na opisina na tila multo sa sarili niyang imperyo. Gabi-gabi, habang ang lungsod ay nagliliwanag at kumikilos sa labas ng kanyang tore, siya'y gising, walang tulog, walang pahinga, pinaghaharihan ng mga alaala ng kung ano sana ang maaaring naging. Patuloy na lumilitaw sa kanyang isip ang mukha ni Carlos, ang banayad niyang tindi habang naglalaro sila ng chess, ang tahimik niyang pagbabantay kay Esmeralda, ang takot sa kanyang boses nang hindi makahinga ang anak. Walang ibang nakaantig sa puso niya tulad ng ginawa niya. Walang ibang nagpakita sa kanya ng salamin ng kanyang kaluluwa. At siya ang sumira sa salaming iyon gamit ang sariling mga kamay. Nasa isip ni Carmen ang kanyang ama, si Richard Perez, at ang mga panuntunan na paulit-ulit niyang itinuro mula pagkabata. Hindi kailanman nagpapakita ng kahinaan ang isang Perez. Nilalabo ng emosyon ng katwiran, ngunit paano kung siya ay nagkamali? Isang maulap na hapon habang ang ulan ay dumudulas sa matataas na bintana ng kanyang opisina, nakita ni Carmen ang sarili niyang nakatayo mag-isa, pinagmamasdan ang mga taong naglalakad sa kalye sa ibaba. Daang-daang estranghero, bawat isa ay may sariling buhay, may sariling kwento, mga kwentong hindi niya kailanman pinansin. Biglang naisip niya kung gaano kaliit ang kanyang nakita talaga. Ilang mga sandali ng malasakit, habag
o koneksyon ng kanyang pinabayaang lumipas. Ang kanyang mga mata ay lumingon sa kanto ng kalye kung saan siya minsang nakipag-usap kay Carlos matapos ang ospital na insidente ni Esmeralda. Naalala niya ang tingin ni Carlos, mabait, matatag, tapat. Isang tingin na walang kahit anong kalkulasyon, walang ibang tumingin sa kanya ng ganoon noon. Nasira niya ang pinakamagandang nangyari sa kanya dahil lamang sa pride, takot at pagkiling na ayaw niyang aminin. Bumalik si Carmen sa kanyang mesa, binuksan ang isang drawer at hinugot ang isang kupas na litrato, isa sa kanya noong bata pa siya, nakaupo sa tabi ng kanyang ina. Ang mukha ng kanyang ina ay malambot at mainit, nakatigil sa oras. Maagang namatay ang kanyang ina, kaya pinalaki siya ng isang lalaking mas pinahalagahan ang estado kaysa lambing. Dahan-dahan niyang hinawakan ang litrato, ang mga luha ay malayang bumagsak ngayon. Ano kaya ang iisipin ng kanyang ina tungkol sa babaeng naging siya? Ipinagmamalaki ba nito ang CEO, ang kapangyarihan, ang kayamanan, o nagdadalamhati para sa anak na naging napakahigpit, napakalayo sa emosyon, na nasaktan ang isang lalaking tulad ni Carlos nang hindi niya namamalayan? Sa unang pagkakataon, sa maraming taon, pinayagan ni Carmen ang sarili na umiyak, hindi tahimik, kundi malalim. Ang kanyang mga luha ay dumaloy hindi lang para kay Carlos, kundi para sa kanyang sarili. Para sa babaeng naging siya, para sa lahat ng pag-ibig na nawala at lahat ng kabaitan na tinanggihan. Nang gabing iyon, gumawa siya ng tahimik na panata, hindi na magtatago, hindi na magpapanggap, hindi na mabubuhay sa likod ng maskara ng lakas na wala namang iba kundi takot. Magbabago siya, hindi magiging madali. Upang makamit ang kapatawaran ni Carlos, kailangan niyang pakawalan ang imahe na buong buhay niyang binuo. Kailangan niyang harapin ang sariling pamilya, ang lupon ng kumpanya at isang lipunan na tinitingnan ang kahinaan bilang kahinaan. Ngunit sa unang pagkakataon, handa na siya dahil ngayon naintindihan niya kung ano ang tunay na mahalaga. Hindi kapangyarihan, hindi prestihiyo, kundi katotohanan, koneksyon, at pag-ibig. Masakit ang puso niya ngunit mas magaan. Dahil ngayon sa wakas, pinili na ni Carmen Perez na mabuhay hindi para sa anyo, kundi para sa kahulugan. Anuman ang susunod, haharapin niya ito ng bukas ang mga mata at puso. At hindi na niya muling aakalain na ang katahimikan ay lakas o ang pride ay pag-ibig. Sa kabila ng kanyang pagsisikap na makontak si Carlos, hindi mabilang na mga mensahe, tahimik na pag-asa at mga pagtatangkang humingi ng tawad, hindi siya kailanman sumagot. Ganap ang kanyang katahimikan. At kahit nauunawaan ni Carmen na may sapat siyang dahilan para isara ang pinto sa kanya, nanatili siyang may munting pag-asa. Pag-asa para sa pagkakataong maitama ang mga mali. Pag-asa para sa pagtubos. Isang malamig na hapon habang nakaupo si Carmen sa tabi ng bintana ng kanyang opisina at pinagmamasdan ang ulap ng hamog na bumabalot sa lungsod na parang kulay abunabelo, biglang umuga ang kanyang telepono, agad-agad. Napahinto ang kanyang hininga nang makita ang pangalan sa screen, Carlos Santos. Nanginginig ang kanyang mga kamay nang sagutin niya. "Carlos?" bulong niya. Nagmula sa kabilang linya ang boses na puno ng pangamba at pag-aalala. "Carmen, si Esmeralda. Muli siyang may pag-atake. Malala ito. Nasa St. Mary's kami. Sabi ng mga doktor, critical ang kalagayan niya. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Pakiusap, Carmen. Wala na akong ibang tutuluyan. Tulungan mo kami." Tinikman ng mga salitang iyon, ang daing na iyon, ang puso ni Carmen. Ang pagsisisi na dinadala niya ng ilang araw ay naging hindi matiis sa sandaling iyon, ngunit walang panahon para malugmok. Hindi nag-atubili, hinawi niya ang kanyang coat, nilampasan ang kanyang mga tauhan, hindi pinansin ang bawat bulong at titig habang tumatakbo siya papunta sa garahe ng paradahan.
Pagkalipas ng 20 minuto, dumating siya sa emergency department ng St. Mary's. Nakita niya si Carlos na nakadapa sa isang bangko sa labas ng treatment room. Nanginginig ang mga kamay, nakayuko ang mukha sa mga braso. Tumingin siya ng lumapit. Ang mga mata ay puno ng takot, ngunit may bahagyang pag-asa. Hindi ko na alam kung sino pa ang tatawagan, mahina niyang sabi. Sabi nila, kailangan niya ng pinakamagandang pangangalaga ngayon. Luhod si Carmen sa tabi niya, matatag ang boses pero puno ng init. Huwag kang kailanman humingi ng tawad sa akin. Nandito ako, Carlos. Lalagpasan natin ito, pangako ko. Walang ibang salita, pumasok si Carmen sa ER at diretsong kinausap ang medical team. Ginamit niya lahat ng pabor na mayroon siya. Ipinilit ang agarang aksyon at personal na tinawagan ng direktor ng ospital para dalhin ang mga nangungunang espesyalista sa pediatrics. Hindi usapin ang pera. Sasagutin niya ang lahat ng gastos. Gagawin ang lahat para mailigtas si Esmeralda. Ang buong ospital ay bumukal sa agarang pagkilos. Tumunog ang mga makina, kumilos ng mabilis ang mga grupo. Sa labas ng treatment room, nakatayo si Carlos sa tabi ni Carmen, nanonood, naghihintay, nananalangin. Parang ang bawat segundo ay isang habang panahon. Sa wakas, pagkatapos ng halos 2 oras na punong-puno ng pangamba, bumalik ang punong doktor. Matatag na si Esmeralda sa ngayon, sabi niya. Mahina pa siya. Pero dahil sa mabilis mong aksyon, nabigyan namin siya ng pagkakataon. Kritikal ang susunod na 24 na oras. Halos bumagsak si Carlos sa ginhawa. Hinarap siya ni Carmen, dahan-dahang tinulungan na umupo sa kalapit na upuan. At sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng galit at layo sa pagitan nila. Tumingin siya kay Carmen. Ang mga mata ay puno ng hindi pagsisi, kundi ng mas malalim na bagay, pasasalamat, pag-unawa. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, mahina niyang sabi. Nanginginig ang boses ni Carmen habang sumagot, ang mga mata ay kumikislap. Carlos, ako ang may utang na loob sa iyo. Nagsalita ako ng may pagsisisi. Pinayagan kong malabo ng takot at pagkiling ang paghusga ko at nasaktan ko kayo ni Esmeralda. Alam kong hindi na mababawi iyon, pero taos-puso akong humihingi ng tawad. Tinitigan siya ni Carlos, hinanap ang katapatan sa kanyang mga mata, hindi ang pagiging perpekto. At nakita niya iyon. Naniniwala ako sa iyo, sabi niya sa wakas. Lahat ay nagkakamali, pero ang mahalaga ay ang ginagawa nila pagkatapos. Bumalik ka, nandito ka nang pinakakailangan ka namin. Iyon ay mas mahalaga kaysa sa anumang salita. Pumuno ng ginhawa si Carmen, sinundan ng isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman, kapayapaan. Naupo sila ng magkatabi sa tabi ng higaan ni Esmeralda. Pinapanood siyang natutulog. Hindi na mabigat ang hangin sa pagitan nila dahil sa sakit, kundi payapa, pati puno ng pag-asa. Alam ni Carmen na hindi magiging madali o mabilis ang pagbuo muli ng tiwala. Pero handa na siya. Handa na harapin ang bawat hakbang, gaano man ito kahirap para sa isang tunay na bagay. Isang pangmatagalan, sa sandaling iyon lubos niyang naunawaan. Ang kapangyarihan, mga titulo at tagumpay ay wala ng kahulugan sa harap ng tunay na pag-ibig, tunay na kabutihan, at tapang na aminin ang pagkakamali. Halos nawala na niya ang lahat, ngunit ngayon may pagkakataon na siyang ipaglaban ang totoong mahalaga. Hindi dahil obligasyon, kundi dahil sa pag-ibig. Lahat ng pagsisisi ni Carmen sa bawat salitang nakasakit kay Carlos, sa bawat sandaling nabigo siyang ipakita ang tunay niyang pagmamahal, bigla ang bumagsak sa kanya. Ngunit wala nang panahon para magsisi. Wala nang puwang para sa pride. Hindi nagdalawang isip, sinuot niya ang kanyang coat at dali-daling tumakbo papunta sa parking garage. Hindi pinapansin ang mga tinging nagtatanong at mga bulong ng mga tauhan sa paligid.
Hindi pa umaabot sa 20 minuto na itulak na niya ang mga pinto ng emergency room sa St. Mary's na wala ng hininga. Nakadapa si Carlos sa labas ng treatment area, hawak ang kanyang ulo, nanginginig ang mga balikat. Nanghihina ang kanyang mukha dahil sa takot. Tumingin siya nang dumating si Carmen. Sa kanyang mga mata ay halong sakit, pagkabalisa at bahagyang ginhawa. "Carmen, hindi ko na alam kung sino pa ang tatawagan," mahinang sabi niya. "Malala ang kalagayan ni Esmeralda. Sabi nila kailangan niya ng pinakamahusay na espesyalista kaagad." Dahan-dahang inilagay ni Carmen ang kamay sa balikat ni Carlos. Matatag ang kanyang boses, ngunit puno ng determinasyon. "Huwag mong kailanman ipaliwanag, Carlos. Nandito ako. Tutulungan natin siya. Pangako ko." Hindi na nag-aksaya ng oras, agad na nilapitan ni Carmen ang medical team. Hindi siya humingi ng pahintulot, siya ang kumilos. Personal niyang kinuntak ang direktor ng ospital, inanyayahan ang mga nangungunang pediatric respiratory experts ng lungsod. Siguradong sasagutin niya ang lahat ng gastusin. Walang palya, walang red tape, action lang. Bumukal ang emergency ward sa enerhiya at agarang kilos. Parang walang katapusan ang bawat minuto para kay Carlos na nakatayo sa tabi ni Carmen sa tahimik na pighati, nakatitig sa pinto kung saan nakikipaglaban para makahinga ang kanyang anak. Lumipas ang 2 oras. Pagkatapos lumabas ang punong doktor, pagod at seryoso ang muka, ngunit hindi malungkot. "Miss Perez," sabi niya, "matatag na si Esmeralda. Mahina pa rin siya, ngunit hindi na siya agad nasa panganib. Patuloy naming siyang babantayan ng mabuti. Kritikal ang susunod na 24 na oras, ngunit dahil sa iyong mabilis na pag-aksyon, may tunay siyang pag-asa." Halos bumagsak si Carlos sa ginhawa. Dahan-dahang tinulungan ni Carmen siyang umupo sa isang upuan, hindi inalis ang kamay sa balikat niya. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng layo. Wala ng sakit, galit o nakaraan. 2 tao lang na pinag-isa ng isang bagay na mas makapangyarihan pa sa mga salita. Tumingin si Carlos kay Carmen, ang mga mata ay kumikislap. "Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan, Carmen." Nanginginig ang boses ni Carmen at ang kanyang mga mata ay kumikislap ng luha. "Carlos, ako ang may utang na loob sa iyo at higit pa. Ako'y bulag, mayabang. Nasaktan kita at si Esmeralda, gayong ang ipinakita mo sa akin ay kabutihan. Alam kong hindi ko na mababawi ang mga sinabi ko, ngunit taos-puso akong humihingi ng tawad." Huminto si Carlos. Pinagmasdan niya ang kanyang mga mata, hindi para sa dahilan, kundi para sa katotohanan. At nang makita niya ito, mahinang tumango siya. "Lahat tayo ay nagkakamali, Carmen," mahina niyang sabi. "Ang mahalaga ay ang ginagawa natin pagkatapos. At ngayon, ipinakita mo kung sino ka talaga. Isinantabi mo ang lahat para kay Esmeralda. Mas mahalaga iyon sa akin kaysa sa iyong malalaman." Puno ng init ang dibdib ni Carmen, halo ng pasasalamat, ginhawa at mas malalim pa. Pakiramdam ng paggaling, isang pangalawang pagkakataon. Naupo sila ng magkatabi sa tabi ni Esmeralda. Mahimbing siyang natutulog, ang kanyang hininga ay malumanay at pantay. Hindi na mabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Puno ito ng kapayapaan at pag-asa. Alam ni Carmen na hindi magiging madali ang daraang landas. Ang muling pagtitiwala ay mangangailangan ng panahon. Ngunit ngayon, handa na siya, handang ipaglaban ang tunay na mahalaga. At sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naunawaan niya. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o kapangyarihan. Nasusukat ito sa pag-ibig, sa malasakit, sa tapang na magbago at itama ang mga mali, ang mga tahimik na araw na sumunod, kasama si Carlos at Esmeralda, ay nagturo kay Carmen ng higit pa kaysa sa mga dekada ng negosyo. Natuklasan niya na ang pag-ibig ay hindi lamang pagsasama ng 2 puso. Ito ay isang responsibilidad. Isang laban, hindi lang laban sa paghusga ng mundo, kundi minsan laban sa sarili mo.
Alam niyang may mga laban pa na darating, laban sa lipunan, laban sa kanyang pamilya, laban sa lahat ng kanyang dating paniniwala. Ngunit hindi na siya natatakot. Ngumiti si Carmen ng madaling araw habang ang mahina na sikat ng araw ay sumisilay sa mga bintana ng boardroom ng Perez Corporation. Nakatayo siya ng matatag. Sa kabilang dako ng mahabang mesa, nakaupo ang mga senior director. Malamig, matindi ang tingin, naghihintay. Sa ulo ng mesa ay ang kanyang ama, si Richard Perez. Ang mukha ay tila inukit sa bato, halo ng pagkadismaya at galit. Hinarap ni Carmen ang mga ito ng walang kaba. Hindi usapin ang relasyon ko kay Carlos Santos. Malinaw niyang sabi, ang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. At ang pagtutol dahil mahirap siya o dahil janitor siya ay purong pagkiling. Ang ganitong uri ng diskriminasyon, lahi, panlipunan o iba pa ay walang lugar sa kumpanyang ito. Tumahimik ang silid, kumalat ang pagkabigla sa boardroom na parang kulog, ngunit matatag na nanatili si Carmen. Sa wakas, natagpuan niya ang lakas na tumayo, hindi lang bilang CEO, kundi bilang isang babae na alam kung sino siya at kung sino ang nais niyang maging. Hindi na siya pinangibabawan ng takot. Hindi na siya tahimik. Mula sa sandaling iyon, nangako siyang mamuhay ng tapat, may tapang at may pag-ibig, ang uri na hindi nagtatalaga ng pader o kapangyarihan, kundi umaabot kahit palabanan siya ng mundo. Biglang tumindig ang ilang board members, ang mga tinig nila ay sumigaw sa galit. Miss Perez, naiintindihan mo ba kung gaano kalubha ang pinsalang dinudulot mo sa reputasyon ng kumpanyang ito? Isang romantikong ugnayan sa isang manggagawa at sa isang mahirap pa ay sumisira sa lahat ng pinaglaban ng aming pamilya at korporasyon. Bago nakasagot si Carmen, pinaputol sila ng kanyang ama sa malamig at maingat na tono. Carmen, sabi ni Richard Perez, kung ipagpapatuloy mo ang landas na ito, hindi ka na magiging bahagi ng pamilyang ito. Naiintindihan mo ba? Hinarap niya ang titig ng kanyang ama, mabigat ang puso, ngunit matatag ang tinig. Opo, ama, lubos kong nauunawaan, ngunit hindi ko iiwan ang lalaking mahal ko upang protektahan ang iyong mga pagkiling o ang lipas ng mga inaasahan ng board na ito. Si Carlos Santos ay mabait, tapat at matatag. Karapat-dapat siya gaya ng sinuman sa silid na ito. Nagkaroon ng katahimikan sa buong boardroom. Napatigil kahit ang kanyang ama nagulat sa lakas ng tinig niya. Walang ibang sinabi, sinalubong ni Richard ang hudyat para tapusin ang pagpupulong. Lumabas si Carmen, kumakabog ang puso. Mabigat ang pasanin, ngunit hindi pa siya naging ganito katiyak at kalaya. Sa mga sumunod na araw, walang awa ang bagyong sumalubong sa kanya mula sa media. Tinawag siyang pabaya, walang pananagutan. Pinagdududahan ang kanyang paghusga, ang kanyang pamumuno, maging ang kanyang katinuan. CEO skandalo sumiklab. Perez Hayres isinusugal lahat para sa janitor. Board members humihiling ng pagbibitiw. Si Mario Reyes, ang parehong mapait na empleyado na nagpakalat ng video ng chess match, ang nagpalala sa usapin. Nagpalaganap siya ng mga kasinungalingan at paninirang puri. Sinisikap ipakita si Carlos bilang isang manlilinlang na ginamit si Carmen para sa pansariling kapakinabangan. Sa loob ng kumpanya, isang maliit ngunit maasim na grupo ang naglunsad ng tahimik na kampanya laban sa kanila. Mga email na puno ng galit, mga anonymous na mensahe, malulupit, rasista at may diskriminasyong panlipunan na nakasasakit. Naramdaman ni Carmen ang pagod, pag-iisa at sugat. Ngunit hindi niya kailanman inisip na umatras. Isang gabi sa payak na apartment ni Carlos, hinawakan niya ang kamay nito at tumingin sa kanyang mga mata. Carlos, mahinang sabi niya, akala ko noon ay malakas ako, di matitinag. Ngunit ikaw at si Esmeralda ang nagpakita sa akin ng tunay na lakas. Hindi ito tungkol sa kontrol
o imahe. Ito ay tungkol sa pagtindig kapag ang mundo ay sumalungat sa iyo para sa mga taong mahal mo. Napalambot ang mukha ni Carlos sa pag-ibig at pag-aalala. Carmen, ayokong mawala ka dahil sa akin. Ang karera mo, ang pamilya mo, ang legacy mo, ang pag-ibig na ito ay maaring magdulot ng lahat ng iyon. Ngumiti siya, dahan-dahang umiling. Hindi ko na iniisip ang mga iyon. Gusto ko lang mabuhay ng tapat, magmahal ng walang takot, at ipakita sa mundo kung gaano kayo nagkakamali sa paghuhusga sa isang tao base sa trabaho o katayuan niya sa lipunan. May matatag na paninindigan, nagdao si Carmen ng press conference. Ito ay ginanap sa pinakamalaking convention center sa lungsod. Nagkislapan ang mga kamera, napuno ang bulwagan ng mga mamamahayag. Nanonood ang buong mundo. At tumayo si Carmen sa podium, hindi lamang bilang CEO, kundi bilang isang babaeng nagbago. Hindi ko iiwan si Carlos Santos, sinabi niya ng malinaw. Hindi ako magtatago at hindi ko kailanman papayagan ng rasismo o diskriminasyong panlipunan, hindi sa kumpanyang ito, hindi sa lungsod na ito, hindi sa buhay ko. Si Carlos ay hindi mababa sa sinuman. Siya ay matapang, siya ay bukas palad, karapat-dapat siya ng pagmamahal at respeto. Kung huhusgahan mo siya dahil sa pinanggalingan o lahi niya, kayo ang dapat mahiya. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa social media, mga balita at mga corporate circle. Nagkaroon ng matinding pagtutol mula sa board. Nagalit ng husto ang kanyang ama. May mga usap-usapan tungkol sa kanyang pagtanggal sa pwesto, ngunit nanatiling matatag si Carmen. Sa kabilang bayan, pinanood ni Carlos ang kanyang talumpati sa live TV. At sa unang pagkakataon, nakita niya ang buong lakas ng puso ni Carmen. Hindi lang ang kanyang autoridad o talino, kundi ang kanyang tapang, ang kanyang pag-ibig, ang kanyang pagtanggi na yumuko sa hindi makatarungang pagtrato. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Carlos ang isang bagay na mas malalim kaysa sa salita. Hindi na siya nag-iisa sa laban. Sila ni Carmen ay magkasama na sa parehong larangan, magkatabi. Hindi lang ipinagtatanggol ang kanilang pag-ibig, kundi nilalabanan ang lahat ng pilit itong patahimikin. At dumating ang sandali na kanyang kinatakutan, ngunit hinarap niya ng buong tapang. Bumukas ang pinto sa likod niya. Pumasok si Richard Perez. Ang kanyang presensya ay patuloy na naghahatid ng mabigat na anino, ngunit ngayon ay hindi na natitinag si Carmen. Tiningnan siya nito ang parehong matigas na titig, ngunit sa ilalim nito ay may mas malalim, sakit at hindi makapaniwala. Kaya, sabi niya, mababa at kontrolado ang boses, talagang gagawin mo ito? Iwawaksi mo ang lahat ng itinayo ng pamilya mo para sa isang janitor. Dahan-dahang huminga si Carmen at hinarap siya ng malinaw at may dignidad. Ama, sabi niya, ang isinusuko ko ay ang estado, yaman at kapangyarihan, mga bagay na napagtanto kong hindi nagdala sa akin ng kapayapaan. Ang nakukuha ko ay isang bagay na hindi mo kailanman tinuruan akong pahalagahan. Tunay na pag-ibig. Ipinakita sa akin ni Carlos at Esmeralda kung ano ang makahulugang buhay at hindi ko na muling pipiliin ang kasinungalingan para lang panatilihin ang anyo. Lalo pang tumigas ang ekspresyon ng kanyang ama. Nabigo mo ako ng husto. Hindi, sagot niya, hindi ko niloloko ang sinuman. Sa wakas, ako'y tapat. Wala nang maisagot, lumingon si Richard at tahimik na umalis. Nanatili si Carmen na nanginginig, ngunit matatag. Masakit ang puso niya, oo, ngunit ramdam niya ang kalayaan. Sa unang pagkakataon, tunay na kalayaan. Hindi lang para kay Carlos siya tumindig, hindi lang para sa pag-ibig, kundi para sa babaeng piniling maging siya. At wala nang balik-tanaw. Sa hapon na iyon, tahimik na iniwan ni Carmen ang mataas na opisina na minsang naging simbolo niya. Ngunit ngayon, wala siyang bit-bit na briefcase o agenda, tanging pakiramdam ng kalayaan na hindi pa niya nararanasan.
Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya umaalis mula sa isang bagay. Siya ay papunta sa isang bagay na mas makahulugan. Mula ngayon, hindi na magiging tungkol sa kayamanan o kapangyarihan ang kanyang buhay. Ito ay tungkol sa pag-ibig, tunay, malambing, araw-araw na pag-ibig, kasama sina Carlos at Esmeralda. Pagpasok niya sa kanilang maaliwalas na apartment, nakita niya si Carlos sa kusina, naghahanda ng hapunan. Si Esmeralda ay nakaupo sa maliit na mesa, abala sa kanyang mga drawing. Pareho silang tumingin nang pumasok siya. "Carmen?" Malumanay na tanong ni Carlos, may halong pag-aalala at pagtataka sa mga mata. "Ayos ka lang ba? Alam kong hindi naging madali ang araw mo." Lumapit si Carmen at niyakap siya ng mahigpit, mainit at nakapagmundo. "Higit pa sa ayos," bulong niya, "masaya ako, tunay na masaya, nagbitiw na ako bilang CEO." Natuwa si Carlos, tila hindi makapaniwala, napigil ang kanyang hininga. "Ibig mong sabihin, sinuko mo na lahat?" Tumingin si Carmen sa kanya, kalmado pero matatag ang boses. "Wala akong nawala, Carlos. Lahat ay aking nakuha. Mula ngayon, hindi na ako si Carmen Perez, ang CEO. Ako na lang si Carmen, ang babaeng mahal ka at mahal si Esmeralda ng buong puso." Hinawakan ni Carlos ang kamay niya, dumaloy ang emosyon sa dibdib. "Hindi mo kailangang isuko ang buong buhay mo para sa akin." Ngunit ngumiti si Carmen at umiling. "Hindi ko ito ginagawa para sa iyo. Ginagawa ko ito para sa atin at para sa akin. Sa wakas, naintindihan ko kung ano ang tunay na mahalaga. Pag-ibig, katapatan, at tapang na mamuhay ayon sa iyong pinaniniwalaan." Sandali lang, hindi makapagsalita si Carlos. Hindi pa siya kailanman naramdaman na ganun siya pinapahalagahan. At nang walang salita, niyakap niya siya ng mahigpit. "Hindi ka mapapantayan, Carmen. Ano man ang dumating sa atin, haharapin natin ito ng magkasama." Biglang tumakbo si Esmeralda at niyakap silang dalawa ng mahigpit. "Miss Carmen, mananatili ka ba rito magpakailanman?" Lumuhod si Carmen at niyakap siya ng mahigpit. "Opo, mahal. Mananatili ako magpakailanman para sa iyo at kay Daddy." Sa gabing iyon, sa banayad na liwanag ng kanilang tahanan, naghapunan sila ng simple, ngunit higit na kasiya siya kaysa kahit anong marangyang salusalo na dinaluhan ni Carmen. Alam niya na hindi magiging madali ang daraang landas, ngunit sa wakas, tinatahak niya ito kasama ang tamang mga tao para sa tamang mga dahilan. Payapa ang kanyang puso, naganap ang kasal sa isang malamig at maliwanag na umaga ng tagsibol sa tahimik na hardin sa likod ng kanilang simpleng bahay na bagong bili. Hindi ito marangya, walang mga kumikislap na kamera o mataas na lipunang mga bisita, ilang piling tao lamang na tunay na mahalaga. Sa loob, nakatayo si Carmen sa harap ng salamin sa isang simpleng ivory na damit. Wala na ang matalim at makapangyarihang CEO. Sa kanyang lugar ay isang babaeng nagniningning sa tahimik na saya, isang babaeng sa wakas ay malaya sa bigat na kanyang dala buong buhay niya. Sa labas, masayang tumatakbo si Esmeralda sa pagitan ng mga bisita, maingat na nagtataboy ng mga petals ng bulaklak bilang paghahanda. Ang kanyang ngiti ay nagbigay liwanag sa buong hardin. Sa dulo ng aisle ay nakatayo si Carlos. Ang puso ay mabilis ang tibok habang hinihintay si Carmen. Nang magkatinginan sila, naglaho ang mga tao ng sakit, presyon at sakripisyo. Pinalitan ng pag-asa, pagtitiwala at pag-ibig na nalagpasan ng bawat unos. "Carlos," bulong ni Carmen sa kanyang mga panata, "ginugol ko ang mga taon sa pagsunod sa kapangyarihan, ngunit puro kawalan lang ang nadama ko. Ipinakita ninyo ni Esmeralda kung ano ang tunay na kahulugan ng buhay. Hindi estado, hindi kayamanan, kundi pag-ibig at ang tapang na ipagtanggol ito. At ipinapangako ko na sasamahan kita, aalagaan si Esmeralda na parang sarili kong anak at poprotektahan ang ating pamilya ng buong puso." Ngumiti si Carlos
habang may luha sa mga mata. Akala ko hindi na ako muling magmahal matapos mawala si Lisa. Ngunit binigyan mo ako ng pangalawang pagkakataon sa pamilya, sa layunin, sa buhay. Ipinapangako kong mamahalin kita magpakailanman, poprotektahan ka at bubuo ng isang buhay na puno ng kahulugan. Habang nagpapalitan sila ng singsing, itinapon ni Esmeralda ang mga petals sa asul na langit kasabay ng kanyang halakhak. Sa sandaling iyon, ang lahat ng pagkakaiba, lahi, uri, katayuan ay naglaho at napalitan ng mas makapangyarihan, pag-ibig, tapang, pagkakaisa. Ang mga sumunod na taon ay nagdala ng tahimik na kasiyahan. Nagsimulang magturo si Carlos ng libreng chess sa mga bata sa kapitbahayan. Marami ang hindi kailanman napansin o narinig noon. Si Carmen, na dating simbolo ng kayamanan, ay natagpuan ang saya sa gawaing pampamayanan at pagtuturo sa mga babaeng nangangailangan. Lumaki si Esmeralda na isang matalino at mabait na bata, minamahal ng husto ng kanyang mga magulang. Ang kanilang kwento, na dating kontrobersyal, ay naging simbolo ng pag-asa. Nagsimulang makita ng mga tao sa lungsod na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa yaman, titulo o pinagmulan. Ito ay nasusukat sa katapatan, sakripisyo at lakas ng loob na malagpasan ang takot at panghuhusga. Magkasama nakabuo sina Carmen at Carlos ng higit pa sa isang pamilya. Nagpadala sila ng isang malakas na mensahe na ang pag-ibig ay laging karapat-dapat ipaglaban at na ang mga pader na itinayo mula sa pagkiling ay kailangang wasakin. Makaraan ng maraming taon, sa isang ginintuang hapon ng tag-init, magkahawak kamay sina Carmen at Carlos sa kanilang harapang balkonahe. Pinapanood si Esmeralda na naglalaro sa bakuran kasama ang kanyang mga kaibigan. Tumingin si Carlos kay Carmen na may mainit ng ngiti. Alam mo ba ang pinakamahalagang bagay na nagawa natin? Yumuko si Carmen sa kanyang balikat, inilapag ang ulo. Opo, mahina niyang sagot. Nangahas tayong magmahal at mamuhay ayon sa pag-ibig na iyon. Kahit napilit tayong hadlangan ng mundo at itinuro natin ang aral na iyon kay Esmeralda. Hinalikan niya ang noo ni Carmen ng banayad. Iyan ang tunay na pamana, hindi ba? At sa ilalim ng sikat ng araw, napapalibutan ng halakhak, alam nilang natagpuan nila ang uri ng kaligayahan na karamihan sa tao ay hindi nangangahas pangarapin, hindi marangya o makulay, kundi simple, buo at pangmatagalan. Isang kaligayahan na itinayo sa katotohanan, tapang at matibay na pag-ibig. Ikaw, paano? Kung ikaw ay nasa lugar ni Carmen, ipagsasakripisyo mo ba ang lahat para sa tunay na pag-ibig? Ibahagi ang iyong saloobin sa mga komento, i-like at i-share ang kwento sa isang taong kailangan nito at mag-subscribe para sa higit pang makapangyarihang kwento ng tapang, pag-ibig at pagbabago. Maraming salamat sa panonood at tandaan, ang pag-ibig, tunay na pag-ibig ay laging karapat-dapat ipagtanggol.